Good morning, Philippines. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Linggo, March 17, 2024. Atin pong ipagpapatuloy ang ating paksa tungkol pa rin dito sa People's Initiative. Ayon po sa balita, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, di umano umasa na sa second reading sa mababang kapulungan itong economic tsatsa at kanila pong inaasahan na ito din po ay ipapasa sa Senado. Ano po ba itong economic tsatsa? Ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon pong common understanding sa bahagi po ng Senado at ng mababang kapulungan o House of Representatives na ang pag-amenda sa saligang batas by way of Constituent Assembly ay limitado lamang po sa economic provisions ng saligang batas. Hindi po pakikialaman ang tinatawag po na political provisions. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga po natin, hindi pumapayag ang Senado na ang pagbabago sa saligang batas ay isama ang political reforms o yung pagbabago ng struktura ng politika sa ating bansa. Ang layunin po, sapagkat natatakot po sila na baka magkaroon ng shifting from presidential to the parliament type of government at ma-abolish po ang Senado. So yan po ang tanging dahilan. At kung hindi naman sumang-ayon ang House of Representatives, hindi papayag ang Senado. So ibig sabihin, magkakaroon po ng stalemate. Kaya bilang compromise, dito po nakialam na rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kumbinsihin ang Senado at ang mababang kapulungan na pumayag sa ganitong compromise between the two legislative bodies. Ngayon po, ano po ang ibig sabihin nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? O ano ang implication nito? So, ang ibig po sabihin, ang ginagawa ng gobyerno sa ngayon under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. with Congress being composed of two bodies is now in an agreement to the effect that the constitutional amendments should be limited to economic provisions without touching the political aspect. In other words, hindi po pagkakaroon ng shifting from presidential to the parliament type of government. Maganda po ba ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ito po ang sinasabi na ito po, ang sinasabi po natin dito, ito ay isang malaking kalokohan sapagkat ito po ay pangbubudol sa taong bayan. Ang layunin po nito ay pagsilbihan ang kanilang mga sarili sa halip na sambayan ng Pilipino. Bakit po nasabi natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat paulit-ulit po na sinasabi natin na ang kailangan natin dito hindi po
ang economic aspect of the Constitution ang siyang dapat baguhin. Hindi po. What we need is political reforms. Inuulit po natin, ang kailangan po natin hindi economic reforms, bagkus political reforms. Ibig po sabihin, ang dapat baguhin sa saligang batas ay itong aspetong pampolitika na kung saan dapat po magkaroon tayo ng shifting from presidential to the parliamentary type of government. Bakit? Sapagkat kahit po baguhin natin ang economic provisions ng saligang batas, kung hindi naman po nagkakaroon ng political reforms, hindi po nagkaroon ng shifting from presidential to parliamentary type, hindi rin po uunlad ang bansang Pilipinas. Sapagkat ang ugat po ng ating kahirapan hindi po dulot ng pang-ekonomiya. Ang ugat po ay yung korupsyon sa pamahalaan na matatanggal lamang o mababawasan ng malaki kung magkaroon ng pagbabago sa struktura ng ating pamahalaan. Sa katunayan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lalo lamang magpapalala sa korupsyon itong economic provisions na ito kung babaguhin sa saligang batas. Bakit po nasabi natin? Halimbawa, sa ngayon po sa ilalim ng saligang batas, bawal sa dayuhan ang bumili ng lupa sa ating bansa. Bawal sa dayuhan ang pumasok sa media industry sapagkat nakalagay sa saligang batas 100% ownership, Filipino citizen ownership. Itong mga inilalaan po ito sa mga Pilipino lamang, yung media industry niyan. At yung even education is very limited ang participation ng mga banyaga. Limited to 30% lang sila. So, ibig sabihin, ito po yung sinasabi nila maraming restrictions sa economic provisions na dapat baguhin. Ano po ang pagbabago na ilalagay nila dyan? Dadagdagan po nila ng salitang unless otherwise provided by law. So, ibig sabihin, bawal ang banyaga, mga dayuhan sa ganitong industriya, sa media industry, for instance, maliban na lamang kung pahihintulutan ng batas. Yan po ibig sabihin. Ang edukasyon is limited to 30%. Filipino ibig sabihin is limited to 70% Filipino citizenship. Only 30% para sa mga banyaga. Maliban na lang kung itatadhana ng batas, pwede silang maging 100% foreign ownership. Bawal bumili ng lupa ang mga dayuhan, maliban na lang kung papayagan ng batas. Yan pang ibig sabihin. So lahat po ng paghigpit sa economic provision laban sa mga dayuhan, maalis po kung mayroong batas na magsasabi na, sige, payagan natin itong mga dayuhan na ito. Ano po ang mangyayari kung sakali? So, kung ikaw dayuhan, gusto mo magtayo ng negosyo sa media industry, sa mga katulad ngayon, malaki pong negosyo itong internet industry. So kung ikaw dayuhan, pwede kang magtayo
Pero kailangan bayaran mo ang mga senador at ang mga congressman ng malaking halaga para magpasa sila ng batas nang sa gayon mapayagan ka. Because without a law allowing you to do so, the constitutional limitation would be applied upon you being a foreigner who wanted to do business in the Philippines. But the exception will apply upon you if and only if a law is enacted allowing you to do so. So in other words, that would a big money on the part of the congressman and senator to pass a law allowing you to do so under the pretext of providing employment for the Filipino people. So, binigyan lang natin ng pagkakataon na mas makapangungurakot, magkaroon ng matinding suhulan, bayaran sa Kongreso. Itong mga ito, kung babayaran ng 100 million, itong mga congressman at senador, babayaran ng 100 million just to pass a law allowing a foreign investment coming in, siyempre sasabihin nila upang makapagbigay ng trabaho sa maraming Pilipino, pwede po. The problem is, yung ating employment system is exploitative. Ano po ibig sabihin ng exploitative? Mapang-api sa mga manggagawa. So, ngayon pa lamang, nawala pa yung mga pagluluwag sa economic provisions na saligang batas, yung ating mga manggagawa ay aping-api na sa mga pagawaan. Hindi nababayaran ng minimum wage, walang security of tenure, so forth and so on. So, allowing foreign investment to come in within these restricted areas of investment would allow influx of foreign investment in the Philippines. Under an exploitative employment system, mas lalo pong kawawa yung ating mga manggagawang Pinoy. Ang epekto po nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bininta na ng Kongreso ang bansang Pilipinas sa mga dayuhan for their own personal interest. So ang sinasabi po natin dito, lalo lamang magpapalala ng korupsyon sa Pilipinas at lalo lamang magpapalala sa pang-api ng ating mga manggagawa kung papasok itong foreign investment without security on the part of the Filipino workers. Problema po na dito, alam naman natin, nakalagay sa labor code, ito ang mga benepisyo ng mga manggagawa. Pero hindi po na ipatutupad yan. Alam natin yan. Bakit? Sapagkat maraming mga corrupt na empleyado sa labor department, mga alaga ng presidente yan, na hindi mo naman matatanggal ang Pangulo sapagkat mayroong fixed term of office, 6 years. Kahit ineffective yung presidente na yan, kahit masyadong corrupt yan, kung kakutsaba niya ang Kongreso, hindi po siya matatanggal because the only way to remove a president is by way of an impeachment. At ang impeachment naman ay ang magsisimula yan yung bababang kapulungan. Ang tatayong judges ay itong Senado. So in other words, itong economic tsatsa na ito na sinasabi nila na kailangan
ito po ay pambubudol lamang sa sambayanang Pilipino. Hindi po magbibenepisyo dito ang masang Pilipino. Mas lalo lamang po tayong inilalagay sa isang sitwasyon na kung saan ang mga Pinoy ay lalong higit na alipin sa sariling bayan. Siyempre po, hindi nila aaminin yan. Ang sasabihin nila, kailangan pumasok dito ang mga investors upang makapagtayo ng negosyo para makapagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Aanhin mo ang maraming trabaho, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Kung sa trabaho naman na yan, sa pamamagitan ng mga trabaho na yan, ikaw ay ituturing bilang isang alipin sa mga pagawaan, ang mga manggagawa natin habang nagpapasasa yung iilang membro ng ating lipunan sa katauhan ng mga oligarkiya, mga oligarchs na binubuo ng mga congressman, ng mga senador at ng pangulo. Sila yung nagpapayaman, sila yung gumagawa ng paraan na mas lalo nilang makontrol ang ekonomiya sa ating bansa. Dulot ng political na kapangyarihan na tangan po nila. Samantalang po, inuulit natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang kailangan natin ang political reforms. Ito po yung shifting from presidential to parliamentary type na kung saan po magkakaroon ng declogging yung oligarchs. Bakit po? Inuulit natin, mas demokratiko po ang parliamentary type system. Bakit po mas demokratiko kumpara sa presidential type of government? Sapagkat maabulis po ang Senado na siyang vestige of oligarchy. Yan po ang simbolo. Yan po talaga ang Senado ang nagpapahigpit ng tangan sa ating lipunan, sa ating politika ng mga oligarkiya. Katulad po ngayon, halimbawa po, kahit nais natin na baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng Constituent Assembly bilang pinakamabilis na paraan, pinakamurang paraan ng pagbabago sa saligang batas, hindi po magagawa yan sapagkat kailangan ang boto ng 18 senators. So dito pa lamang po makikita natin na yung 120 million Filipinos, yung kinabukasan po nila, hawak ng 18 senators. Kung papayag sila, pwede. Kung hindi po sila pumayag, pwede rin. Imagine po dyan. Kaya kailangan po mabuwag sa lalong madaling panahon ang Senado. At ang tanging paraan lamang po dyan, matuloy itong People's Initiative kung saan sinasabi dito na dapat ang Constituent Assembly by 3/4 votes voting jointly, Congress may convert itself into a Constituent Assembly to write a proposal to amend the Constitution. So inuulit po natin ang People's Initiative na ito ang magsasabi sa pamamagitan ng direktang boto ng sambayanang Pilipino na magkakaroon po ng Constituent Assembly o ang Congress can convert itself into a Constituent Assembly by 3/4 votes voting jointly. Bakit po? Inuulit natin, ito ay magiging kaluwagan para magkaroon ng political reform sapagkat pag sinabi nating voting jointly, pagsasamahin ang numero ng mga
congressmen at ang Senado, kukunin lamang po ang 3/4 votes without distinction as to whether it is a vote of a senator or a congressman. At sigurado po, outvoted ang Senado. Kaya nga ayaw nila. So, pagdatuloy po yan, magkakaroon na po ng pagkakataon na mabago ang mga political na provisions sa ating saligang batas where we could shift from presidential to parliamentary type of government. Inaulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, without us shifting from presidential to parliamentary type of government, wala pong substansyal na pagbabago na magaganap sa buhay ng mga Pinoy. Yan pong economic tsatsa na sinasabi na yan po ay pambubudol lamang ng kasalukuyang administrasyon, ng kasalukuyang gobyerno ni Bongbong Marcos at ng Senado na pinamumunuan ni Zubiri at ng mababang kapulungan na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yeah. With the President, yan po ay sindikato upang lalong yumaman po sila sa pamamagitan ng economic tsatsa na yan. Samantalang ang kalagayan po ng masang Pilipino, ang mga manggagawang Pilipino, ay lalo lamang malalagay sa alanganin kung saan mas lalong higit na magiging alipin ang mga manggagawang Pinoy mismo sa sariling bayan. Kaya po, ang atin pong isinisigaw dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po economic tsatsa ang kailangan. Paulit-ulit po natin itong isisigaw. Ang kailangan po natin political reforms where we could shift from presidential type of government to parliamentary type, being the only way for the Filipino people to achieve substantial changes with their lives through a constitutional amendment of the 1987 Constitution. Ito po ang kailangan natin. Kaya yan pong economic tsatsa, inaulit po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, yan po ay pambubula, pambubudol ng kasalukuyang gobyerno, ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM sa sambayanang Pilipino. Hindi po yan ang kailangan natin. Ang kailangan po natin, substantial reform in the 1987 Constitution by way of shifting from presidential type of government to parliamentary. Ito po ang advocacy natin at araw-araw po natin itong isisigaw na ito ang higit na kailangan sa ngayon. Hindi po yung economic tsatsa na yan. Sapagkat magbibigay lamang yan ng mas lalong malaking pagkakataon na makapanghurakot ang mga tao sa gobyerno bilang partners in crimes ng mga dayuhan na gusto pong mag-inegosyo sa ating bansa. Kung titingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wala pong ginagawa ang kasalukuyang Pangulo kung hindi travel dito, travel doon. 2 taon pa lamang, wala pang 2 taon sa kanyang panunungkulan. Pero bilangin po natin kung ilan ang kanyang mga bansang napuntahan. Sa Australia, 2 beses sa loob ng wala pang 1 buwan. Under the pretext of inviting investors from abroad to do business in the Philippines. And the only way for them to be able to do business
especially with respect to restricted areas, is to amend the constitutions sapagkat mayroon pong mga restrictions. Yan pong mga restrictions na yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na which were incorporated or which are incorporated in the 1987 Constitution, primarily designed. They are primarily designed to protect the Filipino people from foreign invasions of our economic aspect. Na ito po yung gustong alisin ng economic tsatsa. Siyempre po sinasabi nila para magkaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas. Dahil di umano walang trabaho ang dulot ng kahirapan. Tingnan po natin sa ngayon, kahit ang isang pamilya may trabaho, ang sweldo naman ay kararampot. Walang security at tenure. So, kahit marami pong trabaho yan, inuulit natin, kung wala namang seguridad, wala namang proteksyon ang ating mga manggagawa, mas lalo mo lamang inilalagay sila sa kawaawang sitwasyon. Ito po ang sinasabi natin. So, bago po natin wakasan ang ating talakayan ngayong umaga, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid, inuulit po natin, what we need is political reforms. Hindi po economic tsatsa. Yan pong economic tsatsa ay dapat po nating tutulan sapagkat yan po ay pambubudol lamang ng gobyerno sa sambayanang Pilipino. Muli, magandang umaga at maraming salamat